Naghahanda ang European Union na gumawa ng isang hakbang na hindi pa nagagawa noon. Pinagdedebatehan ngayon ng European Union countries ang total ban ng tourist visa para sa lahat ng Ruso dahil sa illegal na pananakop ng Russia sa Ukraine. Gayon syempre, ito ay isang controversial na paksa dahil sa isang banda ayaw nating magpatuloy ang mga Ruso sa kanilang buhay na parang normal lang ang lahat. Habang ginagawa ng kanilang gobyerno ang isang illegal na pananakop sa isa pang soberanong bansa. Pero sa kabilang banda, naiintindihan ko rin ang argumento na sinasabi ngayon ng maraming Ruso, wala silang kontrol sa ginagawa ng kanilang gobyerno dahil hindi demokrasya ang Russia tulad ng mga bansa sa kanluran. Gusto kong makausap si Kaylin Robertson para mas maintindihan ko pa. Isa siyang mamamahayag na nakabase sa Ukraine at isa sa mga matagal nang sumusubaybay sa debating ito. Kaya pakinggan natin ang pag-uusap na yon. Maligayang pagbabalik sa inyong lahat. Kasama natin ngayon si Kaylin Robertson, mamamahayag sa Ukraine at isa sa mga hinahanap ni Vladimir Putin. Masaya akong kasama ka rito. Salamat, Kaylin Robertson. Maraming salamat sa pagkita sa akin. Gustong-gusto ko ang channel ko. Perpekto. Alam kong gusto na nating pag-usapan kung bakit ka hinahanap sa Russia. Hula ko dahil sa Kursk, maaari mo bang ikwento ito ng kaunti? Tungkol doon, noong nagsimula ang opensiba sa Kursk, alam ko nang magpapakalat ng maling impormasyon ang mga Ruso tungkol sa nangyayari sa mga Rusong nakatira roon. Sinimulan ng Russia Today at ilang pahayagan sa Moscow na sabihing gumagawa ng war crimes ang mga Ukrainians. Pinapatay nila ang lahat. Pinapatay nila ang bawat isa. Gusto kong pumunta mismo para labanan ang propaganda at makita ang totoo. Sumali ako sa militar ng Ukranya at pinayagan akong malaya. Hindi ito press tour. Wala talagang ganon. Maaari akong mag-ikot, magtanong at gawin ang gusto ko. Dramatiko talaga, sa totoo lang. Hindi ko inakala kung gaano ito ka grabe hanggang sa naglakbay ako papuntang Sudzha, ang pangunahing bayan na nasakop. May mga nasusunog na tangke at mga drone ng United States sa langit. Napakadrama ng sitwasyon. Dahil kakasimula pa lang ng counter-offensive, inilapag na sa lupa ang mga tropang hilagang Koreano. Kaya nagpapaputok ang mga Ruso ng grads at iba't ibang bala sa mga bayang ito, pinapatay pati sarili nilang sibilyan. Ang nakaka-interes, karamihan sa mga bahay sa bayan na kinunan ko ng video ay buo pa rin. May mga batang nagbibisikleta sa kalsada. May mga taong kumukuha ng tulong. At literal, sa loob ng isang buwan matapos umalis ang mga Ukrainyano sa Kursk, ang lahat ng nangyayari ay dahil sa Russia. Patuloy silang nagpo-post ng tweet na sinasabing, winasak nila ang lahat. May mass grave at winasak ang bayan. Pero ang totoo, mga Ruso talaga ang gumawa nun noong ginagawa nila ang kanilang counter-offensive. Kailangan nilang bombahin ang sarili nilang mga lungsod para mabawi ito. Gusto ko ring bigyang diin na mas mahina ang Russia kaysa sa ipinapakita nito. 8 buwan bago nila mabawi ang sarili nilang bayan sa sariling teritoryo. Hindi pa rin sila mismo. Kailangan pa nilang kumuha ng sandata sa Iran, piyesa sa China, at tropa sa North Korea para mabawi mga bayan nila. Ito ang bansang akala nila'y maaagaw agad ang Kiev. Kaya mahalagang pumunta roon sa 2 dahilan. Una, para labanan ang propaganda ng Russia tungkol sa patayan sa kalsada. At pangalawa, para ipakita ang tunay na Russia. Pwede akong pumunta doon ng walang pasaporte. Iyon lang ang tanging pagkakataon na nakapunta ako sa isang lugar ng walang pasaporte. Pero gumanti ang Russia sa isang matinding paraan. Naglabas sila ng press release mula sa korte sa Kursk para sa warrant ng aking aresto. Simula noon, naglabas ang Russia Today ng maraming video na naninira sa akin, tinatawag akong terorista at iba pa. Na talagang nakakatawa dahil ang ginawa ko lang naman ay tumawid sa kanilang hangganan ng ilegal, teknikal nga lang, na medyo kakaiba, galing pa sa isang bansa na hindi naman talaga pinapahalagahan ang integridad ng mga hangganan, na masaya pang ilegal na sumasalakay sa mga hangganan ng mga ordinaryong Ukrainian o ng mga kalapit bansa nito. Pero kapag ang mamamahayag ay lumampas lang ng konti sa linya, sobra na raw agad. Sa tingin ko, ganun talaga. Ipinakita rin nito ang pagkukunwari sa pag-iisip ng mga Ruso. Maganda rin yung ginawa dahil kakaunti lang ang mamamahayag na nakapasok. Ako lang yata ang talagang tinutukan nila ng ganoon. Sa palagay ko, dahil naging prangka ako sa pag-uulat. Sinabi ko, alam mo, ang Russia ay parang shithole. Alam mo, mas maganda na talaga ang pamumuhay ng mga tao dito ngayon na nasa ilalim sila ng kontrol ng Ukraine kaysa noong nasa ilalim sila ng kontrol ng Russia. Mukhang mas masaya ang mga tao na inaalagaan sila ng mga Ukrainian at ipinakita lang nito na yung imahe na, alam mo yon, na ang Russia ay isang kamanghamanghang superpower. Kapag sa totoo lang, magulo lang naman sa labas ng mga lugar tulad ng St. Petersburg at Moscow, naging mahalaga talaga ang lahat ng ito. Kaya masaya ako
na ginawa ko ito. Marami itong iba't ibang layunin at dahilan. Pero kung hindi ko nakuha yung footage na yon, wala sanang footage na nagpapakita na buo pa yung mga bahay na yon. Kaya kung babalikan, maganda talaga na ginawa ko yon. Pero oo, talagang nagpagalit yun sa kanila, sobra. Oo, pag-uusapan natin kung paano mo hinaharap ngayon kasi parang internationally wanted ka na. Tama? Naglabas sila ng parang Interpol alert pero wala namang Western na bansa ang susunod doon. Pero sigurado akong may mga problema rin yon na kailangan mong harapin, tama ba? Oo, sigurado. Ibig kong sabihin, ang bakasyon ko papuntang sa Russia, malinaw na kanselado na. Doon nagsimula. Marami ring bansa tulad ng China, Vietnam, ilang bahagi ng South America at Africa ang di ko mapuntahan dahil sa extradition treaty. Hindi ko nagawang maayos ang listahan. Kinakabahan na ako kahit lumilipad lang sa mga bansang iyon at tinitingnan ang mga lugar na pwede o hindi puntahan. Kasi ibig kong sabihin, ikukulong nila ako dahil sa pagtataksil sa isang uri ng kulungan sa Siberia o kung saan man. Sasabihin nilang nag-e-espionage o terorista ako. Kaya doon matatapos lahat. Kaya ibig kong sabihin, kailangan ko talagang mag-ingat kung saan ako lilipad mula ngayon habang buhay. Hanggat tuloy patuloy na umiiral ang Russia bilang estado na gaya nito. Sana hindi ito magpakailanman. Palaging limitado ang mga plano ko para sa bakasyon. Oo, hindi. Naging critical din kami sa Russia at China. At isang bagay pa, kailangan kong pumunta sa India dahil pumanaw ang lolo ko. Ilang taon na ang nakalipas ito at kinailangan naming kumonsulta sa abogado. Iniiwasan mo pati mga rutang dumadaan sa kanila dahil kung may emergency landing, pwede kang malagay sa panganib. Ginawa ng Belarus na ipalapag ang isang eroplano na hindi dapat sa kanila, kunwari emergency, at inaresto ang isang mamamahayag na sakay nito. Oo, tinitingnan ko mga ruta ng eroplano. Galing ako Cambodia, tinitingnan ko saan ang mga biyahe. Galing Poland papuntang Cambodia at iba pang bansang nadaanan ko. Kung sakaling magkaroon ng aksidenteng emergency mula sa radio control, kasi yung radio control ay lampas na. Bawat bansa ay may flight log ng lahat ng pasahero sa mga commercial airlines na lumilipad sa kanilang himpapawid. Kaya nila pababain ang eroplano kung mag-flag at gusto talaga nila. Kaya dapat laging isaalang-alang ito. Ipinapakita rin ito na ang mamamahayag ay ginawa lang ang ginawa ng mga Ruso. Tumawid sa hangganan nang hindi nagpapaalam at nagvideo ng mga batang nagbibisikleta. Pero para sa kanila, parang iyon na ang pinakamasamang krimen. Ngayon, nabanggit mo na nakausap mo ang mga Ruso sa Kursk. Interesante ito kasi di ko alam kung sa video mo or sa iba ko ito nakita. Akala ng mga Ruso ay mga sundalo ng NATO ito dahil iyon ang sinasabi ng propaganda ng Russia na nakikipagdigma sila laban sa NATO. Hindi nila inakalang Ukranyano ang mga sundalo na ayaw namang saktan ang mga Ruso at nagbigay pa ng tubig at pagkain. Sa palagay ko, iyon ang nakita ko sa video mo, binibigyan ng sundalo ng mga bagay ang mga tao matapos silang iwan ng hukbong Ruso. Oo, pero hindi ko pa masyadong nakausap ang mga Ruso tungkol sa mga sundalong inaasahan nilang makita. Ang pinakamalaking reklamo nila ay mahina na ang signal ng cellphone dahil sa jamming, kaya hirap silang makontak ang mga kamag-anak nila. Na para sa akin, parang alam mo yon, pwede ka rin namang mas magalit sa ginagawa ng bansa mo sa Ukraine. Dapat siguro may pagninilay ka roon. Pero reklamo lang talaga nila yon. Bukod dyan, inaalagaan at ayos naman sila. Binibigyan sila ng tinapay at tulong na pagkain, pati nilolooban ang sarili nilang supermarket. May isang lalaki na naglalakad-lakad na may dalang basket ng tinapay. Parang sinasabi niya, matagal ko nang gustong magkaroon ng ganito. Medyo kakaiba, parang surreal, at talagang nakakapagtaka ang eksena yon. Oo, ibig kong sabihin, base sa mga naunang ulat ng mamamahayag noong unang araw, akala nila magiging French NATO lang yon dahil tuloy pa rin silang binobomba ng Russian propaganda sa television. Nang marinig nila kung paano nabubuhay ang mga Ukrainian at ano ang ginagawa ng bansa sa kanila. Ang ilan sa kanila ay medyo may simpatya, siguro, pero karamihan sa kanila ay talagang walang pakialam. Muli, dito ako nagsimulang magkwento tungkol sa pag-iisip ng mga Ruso at sa pangkalahatang uri ng kawalang pakialam ng mga taong nakatira sa Rusya patungkol sa mga Ukrainian. Iyan ay epekto ng propaganda ng Rusya at ng pinagmulan mula sa isang imperialista at kolonyalistang bansa. Pero iyon ang karanasan na nakita ko doon na talagang nakaka-interes. Dahil Pinag-uusapan natin kung ano ang dapat maramdaman ng mga Ruso at sang-ayon ako na dapat may nararamdaman sila para sa Russia. Sinusubukan lang nilang sakupin ang isang soberanong bansa, pumapatay ng mga inosenteng sibilyan. Kamakailan, naging viral ang isa mong post sa Instagram, pero di ako sure kung pati sa TikTok. At maraming Ruso ang, sa tingin ko, galit tungkol dito. At ipapalabas natin ito dito para maramdaman ng mga manonood. Sabi mo, maraming Ruso na umalis ng Russia ay hindi talaga nagmamalasakit sa gawain ng kanilang bansa. Ayaw lang nilang maapektuhan kaya umalis sila. Hindi naman talaga sila tutol sa digmaan, siguro maliit lang ang porsyento.
Hindi ko napanood buong podcast, clip lang. Sinasabi mo bang hindi sila dapat bigyan ng visa? Mukhang yan ang usapan ngayon sa European Union. Marami ring opposition sa Russia ang tumutol dito. Oo, ibig kong sabihin, kung titingnan mo yung ilang kilalang Ruso na umalis na, may mga malaking YouTube channel na kunwari laban sa digmaan, pero madalas ang content nila ay tungkol sa pagkadismaya. Naiinis sila na hindi na sila makapagpadala ng ilang bagay. Naiinis sila na baka matawag silang sumali sa military. Personal na hinaing ito, hindi tungkol sa bansa nila. Alam mo si Roman, na gumawa ng video tungkol sa akin, isang napakalaking YouTuber na may 1 milyong subscribers, ay hindi gumawa ng video tungkol sa Bucha. Hindi siya nag-video tungkol sa bansa niya noong nababalita iyon. Pero gumawa pa rin siya ng video. Nagreklamo siya sa European Union dahil sa paghihigpit sa seguridad at mga visa ng Russia. At sa totoo lang, opinyon ko na wala dapat kahit isang Russian na papasukin sa European Union ngayon, ni isa. Hindi ako refugee o turista. Sa ngayon, idineklara ng Russia ang digmaan. Hindi lang sa Ukraine, kundi sa buong Europa. Kung manonood ka ng Russia Today, at lahat ng mga programang ito, sinasabi nila na nakikipagdigma sila sa NATO at napakataas ng panganib ng espiya at paniniktik. Karamihan sa kinikita ng mayayamang Ruso ay konektado sa gobyerno. Ang gobyerno ng Rusya ay, sa usaping ekonomiya, isang bansang nasa digmaan na ginagastos ang karamihan ng pera nito para sa digmaan na iyon. Kadalasan, sundalo o matataas na opisyal ang pumupunta sa bundok ng Pransya at ginagastos nila ang perang iyon, ang pera ng Kremlin na ibinigay sa kanila para pumatay ng mga Ukrainyano sa mamahaling champagne at mamahaling resort. Hindi ko iniisip na dapat gawing normal at tiisin ng Europa ang ganitong klase ng bagay. Kaya sa tingin ko ngayon, habang nangyayari ito, hindi dapat pinapayagan ang mga Ruso na makapasok sa Europa. Maaaring mukhang walang pakialam iyon. Pero kung gusto mong magreklamo, ireklamo mo sa pamahalaan ng Rusya o mainis ka sa ginagawa ng Rusya. Naglabas kami at tumaas ng 30% ang mga tourist visa papasok sa Schengen Zone. 500 at 80,000 ngayong taon kumpara sa nakaraang taon. Sa tingin ko, inilalagay nito sa panganib ang Europa at ginagawa nitong normal ang relasyon sa isang bansa na hindi kumikilos bilang isang sibilisadong bansa. Kaya naman, tutol talaga ako dyan at nananatili pa rin akong may ganoong opinyon. Kung ikaw ay Ruso at ayaw mo nito, pasensya na. Pero iyan ang bunga ng kolonyalista at imperialistang kilos ng bansa mo. Pansinin mo paano pinag-uusapan ng kaliwa ang kolonyalismo at madilim na kasaysayan ng Great Britain noong 1700s, lalo na sa India at iba pang bansa. Dapat pa rin tayong makaramdam ng kolektibong pagkakasala sa Britain, pati na rin ang mga susunod na henerasyon ng mga British. Pero ginagawa ng Rusya yan ngayon. Sa totoo, hindi dapat makaramdam ng sama ng loob ang mga Ruso, kahit nagbabayad sila ng buwis sa bansa nila. Kaya wala akong oras para dyan. Sa tingin ko, galit ang mga Ruso kapag pinag-uusapan ko ito dahil natatamaan sila. Alam nilang umalis sila dahil sa hirap ng buhay. Ang huli kong punto, kung kakausapin ko ang Rusong umalis noong 2000 at 22 dahil tutol sila sa digmaan, sasabihin ko, bakit hindi ka umalis noong 2000 at 14 nang nakawin ng bansa mo ang Crimea? Bakit hindi ka umalis noong 2014 nang ginawa nila iyon sa Donbas? Bakit hindi ka umalis noon pa? Gaya ng ginawa nila sa Georgia, nang nagkaroon lang ng mga parusa at naging mas mahirap ang buhay, saka ka lang nagdesisyong sumakay ng eroplano at umalis ng Russia? Kaya nga, tinatanong kita, kung Russian ka, bakit ngayon mo lang ginagawa? Samantalang matagal na itong ginagawa ng bansa mo. At hindi ako aatras dyan. Hindi, may punto ka. Naintindihan ko ang argumento mo. Dito ko gustong ilahad ang isang argumento. Sa totoo lang, kakarinig ko lang kay Garry Kasparov. Napakamarunong niya tungkol sa kasaysayan ng Russia, politika ng Russia at lahat ng bagay tungkol dito. Isa sa argumento niya, para matapos ang digmaan ay ipaliwanag na gusto nating ma-brain drain ang Russia. Gusto natin na lahat ng matatalinong tao na tumutulong sa rehimen na sa totoo lang nagpapatuloy lang sa digmaan na ito. Gusto natin silang umalis ng Russia at lumipat sa ibang bansa. At ang paraan para magawa natin yon ay imbes na magbigay ng visitor visa na tingin ko ay ayaw din niya, dapat refugee visa na lang ang ibigay natin. Kailangan nilang kondenahin ang digmaan para maging illegal sa Russia at hindi na sila makabalik, kaya makakapunta sila sa ibang bansa. Para sa akin, may sense ito. Kasi, ulit, hindi ko alam sa'yo. Sa tingin ko, hindi magpapadala ng sundalo sa lupa ang western na bansa base sa nakita natin, di ba? Malabong umatras ang Russia dahil sa Ukraine. Gusto ko sana pero kung magiging totoo tayo, di ko alam kung gaano ito posible. In isang paraan para mawala ang imperial na pag-isip ng Russia ay ang pagbagsak nito tulad ng nangyari sa Soviet Union. Ano sa tingin mo tungkol sa argumentong yon? Alam kong malamang hindi mo pa masyadong napag-isipan kasi ngayon ko lang sinabi sa'yo, pero kahit ano pa ang reaksyon mo, Mag-isip ka ng matalino. At ang mga nasa mataas na antas, ang mga nasa mataas na lipunan ng Rusya,
ay napakadaling nakaalis anumang oras simula noong 2022. Hindi ito tungkol sa kung makakakuha sila ng visa bilang mga refugee o hindi. Kaya nila at nagawa na nila iyon. Maaari silang makakuha ng mga flight papuntang Turkey at pagkatapos ay sa Europa at magagawa nila ang gusto nila. Ito ay isang malaking katotohanan. Sa tingin ko, hindi naman ito gaanong nakakaapekto. Sa tingin ko, wala namang malaking argumento dito at kaunti lang ang pinag-uusapan. Muli, nanganganib ang Europa sa espiya at paniniktik mula sa Russia at dapat ay may zero tolerance tayo dito ngayon. At pati na rin ang brain drain. Ibig kong sabihin, karamihan sa matatalinong Ruso mula sa formula ay umalis na rin naman. Umalis na sila ng bansa. Nakakaranas na ito ngayon ng kakulangan sa manggagawa. O kaya naman ay aktibo silang kasali sa kampanya ng digmaan at kasali sila sa gobyerno. Hindi ko alam kung sino o nasaan ang mga taong ito. Pero tingin ko, kakaunti lang sila at walang epekto. Hindi rin lahat ng Ruso ay ganito. Si Bill Browder ay isa sa mga tinitingala ko talaga. Kasama si Putin, tinulungan niyang magtatag ng mga kumpanya noong Siyam-na-po-S at nakita kung gaano kamafya ang estado. Naging refugee siya sa Britanya at ginugol ang karera sa pagsasalita tungkol sa tunay na Rusya at dahilan ng kanilang mga krimen. Nagsulat siya ng kamanghamanghang mga libro tungkol dito. Kaya napasama siya sa listahan ni Vladimir Putin matapos ilantad ang mga nangyayari sa Rusya. Bayani siya at kamanghamangha dahil sa ginawa niya. Ruso rin siya at hindi ko naman kinamumuhian lahat ng Ruso. Aktibo niyang giniba ang sistema gamit ang impormasyong alam niya. Dahil dito, binabati ko siya. Hindi ko nakita iyon sa karamihan ng ibang Ruso. Yung mga gumagawa ng masamang balita tungkol sa akin kamakailan, lalo na yung sikat na Rusong YouTuber, hindi nila ginagawa iyon. Hindi nila tinatalakay ang mga krimen sa digmaan ni Putin at ang imperialistang pag-iisip sa likod nito. Gumagawa sila ng expose videos laban sa pro-Ukraine na mamamahayag. Siguro malaki ang kita nila sa ads. Kaya, ibig sabihin medyo naiintindihan ko, to ay Parang napanood ko na yung emotional na video na yon. Pero tungkol sa buong usapin ng visa, sa tingin ko magiging interesante kung paano ito mangyayari dahil may mga hakbang na ginagawa ang European Union at may mga tao sa magkabilang panig. May maganda silang argumento, tingnan natin kung saan tayo dadalhin nito. Bakit hindi natin ginagawa ang tungkol sa visa? oo, sa tingin ko magiging interesante ito. Ulit, ang mga tourist visa ay talagang nagpapadala ito ng mensahe sa mga tao sa buong mundo. Parang, sige, pwede kang pumunta dito at gastusin ang pera mo. Wala talaga kaming pakialam kung saan ito galing. Hindi magandang mensahe ang pagbibigay daan sa mga Russian general ng missile system na pumunta sa Saint-Tropez. Para sa akin, hindi maganda yon. Oo, sigurado, nakakabaliw talaga yon. Sa tingin ko ikaw din nag-tweet tungkol doon. May direct flight papuntang Turkey, isang NATO country na nakakabaliw. Lantaran silang laban sa digmaan kahit sinong Ruso pwedeng pumunta sa Turkey. Sa tingin ko dahil hindi na makapunta si Abramovich sa London, madalas na siya doon sa Turkey. Oo, Turkey at iba pa. Ang Turkey ay mahalagang bahagi ng NATO. Ano nga ba ang layunin ng NATO? Kung kaya mong gawing normal ang relasyon sa bansang gaya ng Russia na kontra sa NATO at halos nagdeklara ng digmaan, oo, ganun nga. Nagulat ako nang makita ko sa paliparan ang mga flight papunta at paalis sa iba't ibang lungsod sa Russia. Naisip ko, ano bang ginagawa natin? Ano ang silbi ng NATO? Pero sige ngayon, Tungkol sa NATO, kamakailan ay inatake ang airspace ng Poland at yata pati Romania. Hindi ito nabutas, ngunit isa pa rin itong pag-atake. 19 na drone, grabe yon. Alam kong pumunta ka kamakailan sa Estonia. Kumusta ang karanasan mo roon? Sa tingin ko pumunta ka sa isang military guerrilla. At ano ang nararamdaman mo mula sa mga tao roon? Parang naghihintay sila ng pananakop. Mukhang ganun na nga. oo, alam mo, ang Estonia ay alam kung ano ang Russia dahil sila ay nasakop din sa parehong paraan ng mga Soviets, tulad ng bansang ito at ng Ukraine. Alam nila ang banta ng Russia at nakikita nilang tumitindi ang pananalita ng Russia laban sa pagkuha ng Baltics. Si Putin ang nagsabing bawat pulgadang lupa na natapakan ng sundalong Ruso, kabilang na ang Baltics, ay mahalaga ayon sa paborito niyang kasabihan na gusto nilang kunin ito. Ito ay naitala at naisulat na sa telebisyon. Nagtatayo sila ng bagong Baltic Defense Line, isang mahabang linya ng depensa, at mabilis nila itong ginagawa. Ito ang mga anti-tank trench, ibang uri ng trench, at mga fortifikasyon. May tulay na tinatawag na Friendship Bridge sa Ilog Narva, nag-uugnay sa Narva at Russia. At ngayon ay may mga Dragon's Teeth dito. Anti-tank ito, ginawa para hadlangan ang mga tangke, kaya hindi ito pala kaibigan. Pero muli, anumang bansa na malapit sa Russia, na pisikal na malapit o dating nasakop ng Russia, ay alam ang banta mula sa Russia. At mas alam ito ng mga Estonian kaysa sa karamihan. Kaya nagpasya akong pumunta roon at gumawa ng pelikula. Naglakbay ako sa buong bansa
mula kanluran hanggang silangan, kabilang ang Narva, para makausap ang mga nakaranas ng pananakop ng Soviet. Nakausap ko rin ang mga sundalong British, Pranses, at Amerikano na nagsasanay gamit ang Challenger 2 tanks sa kagubatan at nagpapaputok bilang paghahanda sa digmaan sa lupa. Tinanong ko ang ilang sundalong British. Nakakaiba dahil madalas Ukrainian lang ang nakakausap ko. Totoong NATO soldiers sila. Sabi ko, handa ba kayong labanan ang mga Ruso kung tatawid sila sa ilog Narva o hangganan? Handa ba kayo? Sabi nila, tungkulin namin iyon. Kaya nga kami nagsasanay ngayon. Kaya kami naghahanda. At ipinapakita lang niyan kung gaano talaga kaseryoso ang banta. At sa tingin ko, maraming tao sa Estados Unidos, pati na rin sa Britanya, ay hindi talaga napagtatanto iyon. Hindi titigil si Putin sa Ukraine. Kung makuha ni Putin ang bansang ito o mas maraming yaman, hindi siya hihinto sa Ukraine. Pumunta ako roon para ipakita ang banta, ang mga fortifikasyon at ang mga kailangang paghahanda ng NATO para sa pinakamasamang maaring mangyari sa Baltics gaya ng pagtawid ng Russia. Pero maganda. Talagang kamangha-mangha ang makita iyon. Nakapanayam ko rin ang pinuno ng bagong unit ng drone sa Estonia na natuto mula sa mga piloto at teknolohiya ng drone sa Ukraine. Paano magtayo ng drone unit, labanan ng drone, at gamitin ang artificial intelligence sa pagpapatakbo ng drone? Ipinakita niya sa akin sa opisina niya ang lahat ng drone na nakita kong ginamit sa Donbas at Kherson. At sobrang interesante dahil para sa kanila, alam mo, nagbago na ang paraan ng pakikidigma. Alam mo yon? At kung titingnan mo ang Amerika ngayon, pinag-uusapan pa rin nila ang mga fighter jet. Pinag-uusapan pa rin nila ang mga tangke at ang air superiority. Malaki na talaga ang pinagbago ng digmaan ngayon. Lalo na tungkol sa mga drone. Mabilis natutunan ng Estonia mula sa Ukranyano ang pagtatayo at paglalagay ng mga unit at kung paano ito gumagana. Pinag-uusapan nila ang fiber optic drone na gamit na ngayon. Kalahati ng hangganan ng Estonia at Russia ay reservoir. Tubig ito. Ang mga fiber optic cable ay talagang nagkakahiwa-hiwalay sa loob ng ilang segundo kapag nasa tubig. Tumitigil na silang gumana. Sabi nila, hindi malaking problema ang fiber optic drone dahil hindi gumagana kapag lumipad sa ibabaw ng reservoir. Kaya napaka-informatibo ng dokumentaryong ginagawa ko. Hindi lang tungkol sa banta ng Russia, kundi pati sa pagbabago ng pakikidigma at pag-aangkop nila. Pero umalis ako sa bansang yon na iniisip. Grabe, parang totoo talaga ito. At nakita ko ang mga truck ng militar na dumadaan mula Poland, papasok sa gap, papuntang Lithuania, at tuloy-tuloy hanggang Baltics. At ramdam mo talaga ang presensya ng militar. Ang pagdami ng mga sundalo. Sa Poland, makikita ang mga convoy ng tangke papuntang hangganan ng Belarus. Kapag tinatalakay natin ang paglala ng sitwasyon, ito ang ginagawa ng mga makakanan mula nang magsimula tayong tumulong sa Ukraine. Dahil sa paglala sa Russia, patuloy nilang sinasabi na gusto nilang kontrolin ang politika. Nagpalipad ang Russia ng 11 na armadong drone sa himpapawid ng NATO. Lumalala ang sitwasyon at posibleng tumindi pa ito. Yung 11 na drone magiging 50, tapos 100 pa. Isang gabi, pansamantalang isasara ang maraming paliparan sa Poland, tulad sa Ukraine, dahil dahan-dahan makipagdigma ang Russia. Naghihintay sila ng pagpapagod. Naghihintay silang magsawa ang mga tao. Naghihintay silang magpatuloy na lang ang mga tao at saka sila susunod na kikilos. Kinuha nila ang Crimea noong 2014 hinintay. Tapos sinubukang kunin ang Kiev. Naghihintay silang mapagod ang mga tao. Sabi nila, may 50 drone na naman sa Poland. Grabe, nakakabaliw yon. Sino ba talaga ang nakakaalam tungkol doon? Parang hinihintay nila yon. At saka nila dinadagdagan ang kanilang mga atake. At yan ang tungkol dito. Tungkol ito sa pagsubok sa pasensya ng NATO at sa pasensya nating lahat. Lalong lalala ito. Ang mga mangyayari mula ngayon hanggang Pasko ay mauulit na naman. Siguradong sigurado. Isa pang interesting na punto na madalas di napapansin ay Ukraine ang nasa unahan ng NATO. Nakausap natin si David Petraeus na nagsabing marami siyang natutunan sa pagbisita sa Ukraine. Dapat may interest ang United States or NATO na huwag sumuko sa Ukraine dahil kung sa pinakamalalang senaryo ay makuha ito ng Russia, mas malakas na ngayon ang kanilang hukbo, mas maraming tao na mas magaling kaysa sa mga Ruso pagdating sa pakikipaglaban at pag-imbento ng mga drone at magagamit nila iyon para patuloy na umabante. Isa pa yan sa mga hindi na pag-uusapang issue. Ukraine ay isa sa pinakamalalakas na hukbo sa drone warfare ngayon. Sa totoo lang, ang hukbong Ukranyano ang pinaka-nakaangkop na hukbo sa mundo. Pagdating sa pagharap sa bagong uri ng digmaan na kinakaharap natin ngayon, na digmaan gamit ang mga drone, higit 70% ng nasirang kagamitan at nasawi noong 2025 sa digmaang ito ay sanhi ng mga drone. Mas alam ng mga Ukranyano ang tungkol sa mga drone kaysa sa ibang hukbo sa mundo. Nag-tweet ang United States Army 3 buwan na ang nakalipas tungkol sa pagsubok ng paghuhulog ng granada mula drone at sinabing, "Mga kasama, magsama-sama kayo.
Tingnan ninyo, naghulog kami ng granada gamit ang drone. Nakakita na ba kayo ng ganito? Wala itong kapantay na teknolohiya. Ang mga Ukranyano ay nagtataka kung totoo ito. 2 taon at kalahati na namin itong ginagawa. Malayo ang agwat ng ibang bansa rito. Alam ng mga Ukranyano kung paano labanan ang digmaang hinarap natin noong 2013, 2014, at kung saan ito patungo. Kaya ang pagpigil sa mga Ruso dito sa bansang ito ay magiging mas madali kaysa pigilan sila gamit ang mga luma nating kagamitan sa NATO at makipaglaban sa mga bayan, lungsod, at mga lugar tulad ng Poland. Ang mga tangke ay natutumba ng 14 anyos na may goggles sa 2 segundo parang 18 anyos na sundalo na may goggles din sa ganun kabilis. Ito ang pinakamadali at pinakaepektibong paraan para pigilan ang Russia at ang mga Ruso. Dapat agad tulungan ang Ukraine sa lahat ng kailangan, pinansyal at pisikal. Sigurado, isa pang interesting na punto, nakausap ko ang isang venture capitalist sa drone industry, nakakatawa yon. Binura rin nila yung tweet na nabanggit mo, siguro dahil nakakahiya. Hindi ko rin alam talaga ang dahilan, basta binura nila. Mabilis naman nating matutunan yan, di ba? Parang sa paggamit ng drone, ang mas malaking problema ay production. Sa Tsina, sa isang zip code, kompleto na ang kailangan para makagawa ng milyon-milyong drone. Dito magkalapit ang mga kagamitan at bagay, pwede kang maglakad mula pabrika sa pabrika, wala nito sa United States. At yan ang napapansin ng maraming tao na nakatutok sa hinaharap ng depensa. Inaalam nila paano natin magagawa yon dito sa Estados Unidos. Meron na ang Ukraine NIT at gumagawa sila ngayon ng 5 milyong drone pero di ko alam ilan pa ron ang galing sa Tsina. Kasi gumagamit din sila ng ilang DJI drone. At alam mo na, inaayos nila ito para magamit bilang sandata. Pero iniisip ko, gaano kaya karami ang talagang sariling gawa nila? Hindi lahat ng bahagi ay kayang gawin sa Ukraine. Karamihan ay 3D printer at optic technology. Umaasa pa rin ang marami sa mga gawang China na doon lang kayang gawin at patuloy dumarating kaya may kaunting pagkaantala. Hindi lang ito tungkol sa dami. Nakakabahala rin ang mass production ng mga drone sa China. Mahalaga pa rin dito ang bilang. Tungkol din ito sa klase ng drone at kung gaano kabilis silang ma-adjust para mag-jam at kontrahin ang frequency. Alam mo, pwede kang gumawa ng 50,000 drone, pero sa loob ng 1 taon, maaaring magkaroon ng isang device na kayang pabagsakin ang 1,000 drone kada segundo gamit ang artificial intelligence at magiging walang silbi na ang 50,000 drone na iyon. Tungkol ito sa kung sino o aling panig ang mas mabilis mag-adapt, mag-jam, at gumawa ng mothership na di matutuklasan na kayang maghulog ng lahat ng drone. Sukat ay issue, pero tayo ang may kalamangan. Mga bansang ganito ay mabilis mag-adapt. Dito, maaari mong baguhin ang isang drone. Maaari kang mag-test ng isang bagay sa labanan sa loob ng 24 na oras at makakakuha ka ng agarang resulta mula sa labanan sa loob ng 24 na oras kung paano ito gumagana. Pwede kang mag-adjust. Pero hindi ito pwede sa paggawa ng blueprints at mass production sa pabrika na tinatago ng 1 taon. Kaya magiging interesante ito. Pero sa tingin ko ay tungkol ito sa inobasyon ngayon. Alam mo, yung mga sistema ng turret na ginagawa ngayon ng mga Ukranyano na kayang pabagsakin ang kahit ano mula sa maliit na first-person view hanggang sa S-300 na misil ay mayroon na ngayon. Presyo nito ay 300 hanggang 30,000 bawat isa. Mahal pero napaka-advanced at kayang magpabagsak ng maraming first-person view ng mabilis. Kaya, mas tungkol ito sa teknolohikal na pag-unlad ngayon kaysa dami. Hindi pa rin natin alam at maaaring magbago pa ito sa hinaharap. Oo, sabi nga ni Professor Clark sa Sky News, tungkol lang daw ito sa kontra at kontra sa kontra, yan ang digmaan. Oo, kung gaano kabilis mong matukoy ang mga bagong uri ng drone na ginagamit ng mga Ruso at kung gaano kabilis kang makakaisip ng paraan para talunin ito. Nakaka-interest talaga. Madalas akong sumama sa mga unit dito na nagpapakita ng bagong henerasyon ng kagamitan. Hindi ko pa pwedeng ipakita ang mga kuha ko hanggat di pa lumilipas ang 3 o 4 na buwan tama. Lihim pa kasi lahat ito. Medyo nakakainis na alam mo na pero di mo pa rin maipakita. Pero kamangha-mangha talaga ang ginagawa nila ngayon. Para siyang mga bagay na pang sci-fi. At ito na talaga ang hinaharap. At sa tingin ko, oo, hindi ko iniisip na mass production ito ng China. Para sa akin, kahit anong mass-produced ng China, kayang patigilin gamit ang jamming system. May sistema si Fantar na literal na inilalagay lang sa bubong. At kaya nitong maglabas ng pulse. Kayang pabagsakin nito lahat ng drone maliban sa mga gamit ang fiber optics. Sa palagay ko, hindi ganun ang ginagawa ng China. Kaya parang lampas na talaga ito sa sukat. Tanong. Oo, grabe, sigurado ako yung mga drone na binanggit mo na bawal pag-usapan. Makikita natin yan sa Russian Telegram kapag tinamaan na ang refinery. Oo, ibig kong sabihin, yung mga drone na, yon, pinagsisisihan ko. Kasama na rin dito yung mga missile. Yung mga Samingo missile na dinedevelop ng bansang ito. Sa tingin ko, isa pa lang ang nagagawa nila kada araw sa ngayon.
Kailangan nilang dagdagan yon, pero may kakulangan sa isang partikular na materyales. Kailangan nilang magawa yon. Pero magiging napaka-interesante niyan. Ang mga misil, oo, sigurado. Lalo na sa mga refinery kasi nung nakaraang buwan sobrang tindi ng drone attack, nakita natin 15% hanggang 25%. Di natin alam ang eksaktong bilang pero napakarami ang natanggal at laki ng kapasidad. At lalo pang tataas yan kapag missiles na kasi mas mahirap at mas matagal ayusin ang pinsala ng missile kaysa sa drone. Oo, kulang sa manggagawa kaya walang mag-aayos nito. Malaki ang kakulangan sa manggagawa dahil sa pag-alis ng mga Ruso at mobilisasyon ng mga taong marunong sa oil refinery. Matindi ang labanan ngayon kaya matatagalan bago maayos ang mga ito. Nag-tweet din ako kahapon. Sa tingin ko, umabot ng kalahating milyon ang views ko dahil maraming tao ang talagang nakakita at nakarelate sa puntong ito. Kung magpapatuloy ang Ukraine sa pagsira ng mga refinery sa bilis ngayon, ito ang mangyayari. Posible talagang sa loob ng 1 taon, hindi na kayanin ng Russia na ipagpatuloy ito. Malulugi ang Kremlin at aatras na lang ang mga sundalo. Tama? Hindi dahil sa dakilang moral na ideya lumalaban ang mga sundalong Ruso. Nakikipaglaban sila para sa dolyar. 2,000 at 500 kada buwan 10 beses sa karaniwang sahod nila. Kung di mababayaran ng ganitong halaga, titigil sila. Maaaring makabalik ang mga Ukrainyano sa dati nilang teritoryo. Hindi ko inakalang masasabi ko ito. Kahit 3 taon na akong nag-uulat dito. Sa unang pagkakataon ngayong buwan, tila posible ito dahil 40% ng kita ng Rusya ay mula sa langis at gas. May diamante at iba pa, pero langis at gas talaga ang mahalaga. Kapag malaki ang nabawas, tapos na. At may mga sumasagot dito at sinasabi nila, may mga bago namang relasyon sa China, may mga bago ring relasyon sa India. Kailangan ng bagong mahahabang pipeline na maraming makinarya at maaaring abutin ng 1 dekada bago matapos. Hindi agad mangyayari yan. Pwede silang magkamayan at mag-alok ng kasunduan, pero dahil kulang sa manggagawa, hindi pa rin natatayo ang mga pipeline. Kaya ito ay isang napaka-espesipiko at napakahalagang sandali na pwedeng pagtuunan ng pansin ng Ukraine para tuluyang maubos ang pera ng Kremlin. Pagkatapos nito, tapos na talaga. Unang beses ko itong sinabi, kahit sa Ukraine, pero totoo. Kung titingnan ang mga numero, totoo ito. Kailangan lang nilang gumawa ng mas marami pang mga misil nang mas mabilis hanggat maaari. Oo. And dahil naipag-usapan ang pera ng mga sundalong Ruso, alam kong natalakay mo na ito at tiyak na hindi natuwa ang mga Ruso sa clip na ito. Napansin kong parang dinidiskusyon mo paano doon, di ko alam kung nakita mo talaga. May mga kurso sa Rusya na nagtuturo sa mga babae paano mag-asawa ng sundalong Ruso para kumita. Hindi ko alam kung nabanggit mo yung kurso na interesting din. May mga taong kumikita sa pagtuturo kung paano gamitin ang sistemang ito. Ano bang tinutukoy mo, yung sistema kung saan nagdiriwang pati pamilya kapag may namatay sa labanan dahil may malaking bonus silang matatanggap? Dito pumapasok ang nabanggit ko noon, na may kawalang pakialam sa buhay ng tao sa Rusya sa maraming antas ng lipunan. Ulitin ko, hindi lahat ng Ruso, pero marami ang nasasabik at nagyayabang sa TikTok at apps kapag namatay iyang asawa nila sa digmaan kasi nakakakuha sila ng libreng kotse o kung talagang mahirap, nakakakuha sila ng libreng toaster. May isang tao na nakakuha ng libreng gilingan ng karne na talagang nakakatuwa sa kabalintunan. Pero ipinagdiriwang nila ito dahil, kasi nga, may kakaiba. May kakaibang bagay sa isipan ng mga Ruso ngayon. Sa loob mismo ng Rusya, yun ay lubos na hindi pagpansin sa iba, kundi ang makukuha mo lang. Kung namatay ang asawa mo sa digmaan, yun ang makukuha mo. May mga naging bilanggo ng digmaan. Mga bilanggo ng digmaan na Ruso na ibinabalik. Na nahuli at ibinabalik sa Rusya. Nagkausap sila sa telepono at naitala ang tawag niya sa ina na nagsabing, sa wakas, uwi na ako. Nagalit ang kanyang ina at sinabi, hindi natin makukuha ang bayad mula sa estado. Ganyan ang bansa natin ngayon. At ito rin ang dahilan kung bakit tumagal ito ng ganito katagal. Dahil mura at parang walang halaga ang buhay sa Rusya. Dahil sa ganoong pag-iisip, itinatapon nila ang milyon-milyon sa giyera para makuha ang lahat ng kaya nila. Pero oo, ang ibig kong sabihin, parang lottery ito. Parang sugal ang sistema nila dyan pagdating sa mga sundalo sa ganitong bagay. Kung marinig nila ito, sasabihin nilang, oo, anong problema? Anong masama doon? Paraan lang yan para makalibre. Ano bang reklamo ng batang to? Maganda ang scheme na ito. Magandang paraan para makalibre. Pero sa totoo lang, medyo sobra na sa ilang aspeto. Hindi ko talaga alam ang nangyayari sa bansang yon. Oh, grabe talaga. Isa pa gusto kong pag-usapan yung ilang pro-Russian na politiko. Ikaw rin ang nagdala sa isa sa kanila sa gulo. Ayoko marinig sa mga politiko ko na kung may mga batang kinikidnap baka gusto lang nila. Grabe yon. Sana makita natin yan ngayon sa Battle Fox, mga tao ng Cyprus yata kung saan siya galing. Sana matanggal siya sa pwesto sa susunod na eleksyon.
Siguro pwede nating pag-usapan at ikwento mo kung paano nangyari parang inambush mo siya sa European Union Parliament. At nag-usap ba kayo pagkatapos, simula nung nagkaroon kayo ng interview? Sinasabi mo na walang tumitingin sa... Isa na meron tayong laban. Hindi mo sinusubukang ilihis ang interview na to. Tungkol sa Turkey, hindi ako interesado sa Turkey ngayon. Pwede nating pag-usapan ang Turkey sa ibang pagkakataon. Pero ngayon, ang pinag-uusapan ko ay dahil naglalabas ka ng Russian propaganda ngayon. Bakit mo ginagawa yan? Iniiwasan mo mga tanong ko at paulit-ulit mo lang binabanggit ang Turkey kahit wala namang kinalaman dito. Talagang hindi. Hindi ko iniisip na magiging ganoon siya. Hindi namin akalaing may sasabihin pa siya bukod sa mura. Hindi naman talaga ito isang pananambang, kundi dahil na-block niya ang mga email ko at pati na rin ang mga email ng iba pang mamamahayag. Oo, tingnan mo. Miyembro siya ng European Parliament mula Cyprus. Nagpapakalat siya ng napakaraming disinformasyon mula sa Kremlin na pinalalakas pa ni Elon Musk at regular itong umaabot ng 10 hanggang 20 milyong views. Minsan ay tungkol pa sa mga sinakop na teritoryo, mga rehiyon ng Russia. Sa totoo lang, gumagamit pa siya ng mga quote mula sa mga referendum sa Donbas na isinagawa sa ilalim ng baril para bigyang katwiran ang pananakop na iyon. Para bigyang katwiran ang pananakop sa Crimea. Pagkatapos, ikinagulat ng lahat ng bumoto siya laban sa mosyon ng European Union na kumokondena sa pagdukot ng mga batang dinukot ng Russia. May 500 at 30 na boto, 3 nag-abstain. At isa siya sa nagsabing, hindi kaya nakakagulat ito. At sa puntong iyon sinabi ko, sige, sisimulan ko ng imbestigahan ng taong ito. Kinabukasan, lumipad siya sa Moscow para sa Victory Day Parade na hindi ka panipaniwala. May ticket na siya at kumuha ng pera. Kaya ko sinabi, mukhang delikado na. Hindi lang basta nagkakalat ng maling info sa Twitter ang taong ito, pero nakaupo sila sa pwesto na bumoboto sa mahahalaga, gaya ng parusa at tulong sa Ukraine. Kaya sabi ko, iimbestigahan ko siya. May karanasan ako sa pamamahayag sa London at pag-iimbestiga ng tao, kaya inilaan ko lahat ng resources ko rito. Balinak niya ako. In-interview ko ang dati niyang kaibigan sa high school, si Kaylin, na nagsabing ang mahalaga lang kay Pidias ay kasikatan at pera. Yun lang talaga ang mahalaga sa kanya, kasikatan at atensyon. At mabilis. Gusto ko lang bigyan ng dagdag na konteksto ang mga nanonood. Isa siyang YouTuber bago pa ito at marami siyang controversial na mga video. Pumunta siya sa Hapon na parang nagnakaw lang siya ng pera ng publiko. Pupunta siya doon para sa views, gagamitin niya ng libre ang subsystem at pagkatapos ay ipopost niya ito. Masasabi natin controversial na YouTuber siya bago pa ito nangyari? Oo, ayos lang naman yon kung gusto mong maging nakakatawang komedyante o prankster na YouTuber. Pero hindi tama yon sa pagboto laban sa pagdukot ng mga bata sa Russia. Hindi mo pwedeng gamitin ang parehong prinsipyo. Pero yun nga ang ginawa niya. Parehong hindi seryosong kalokohan sa politika ang ginamit niya. Nag-upload ako ng video na sinasabi kong iniimbestigahan ko siya dahil isa siyang asset ng Russia, dahil konektado siya sa Russia, at inilalantad ko siya. Umabot sa 1 milyong views ito at nakuha ko ang attention niya. Kaya sabi ko, sige, mag-interview tayo. Sabi niya, sige, sa parlamento nating gawin, pero sa kondisyon ko. Sagot mo, gastos mo. May sarili akong film crew. Sa 1 kwarto lang. Alam ko na ang gagawin niya dahil nagawa na niya ito sa iba. Ang ginagawa niya ay i-corner ang isang tao. Sila mismo ang mag-video at pagkatapos ay maglalabas ng isang heavily edited na version nito para magmukhang masama ang tao. Kaya sabi ko, sige, ayos lang. Paano ba? Excited na akong bumalik sa Brussels. Matagal ko na itong gustong bisitahin at ilang beses na rin akong nakapunta doon. Marami rin akong kaibigan sa parlamento. Tumawag ako at may ilang member of the European Parliament na nagsabing pwede nila akong tulungang makapasok sa parlamento nang maaga gamit ang press pass. Kumuha ako ng film crew at inihanda ang lahat. Magkikita kami ng 2:00 ng hapon sa kanyang lungga. Nagpasya akong maglagay ng 2 mataas na upuan sa magkatapat para hindi siya makatakas. Sa gitna ng Everland, dito kumakain ng tanghalian at naglalakad-lakad ang lahat. Parang nasa gitna talaga ito, kaya hindi siya makakatakas. Hindi siya makakatakbo palayo. At tinawagan ko siya at sinabi ko, Pidias, nandito na ako sa loob. Sa totoo lang, may kasama akong kaibigan dito. Kaya simulan na natin agad, pero magkita tayo sa kainan. At pagkatapos, nakaupo ako sa upuan at sinabi ko, sige, umupo ka, uupo tayo. At tatanungin ko siya ng ilang mga tanong. At kitang-kita na kabado siya dahil na-realize niya ang nangyari. Na binaliktad ko ang buong sitwasyon. Hindi mamanipula ang interview kaya ilalabas ko ito kasama ang sarili kong crew. Dito nagsimulang magkaproblema ang lahat. May dala siyang pre-rehearsed script na gagamitin laban sa akin. Yung karaniwang clickbait na kalokohan. Kumusta naman ang Turkey? Paano naman ito? Nakausap mo ang maling source. At agad ko namang pinatigil ang lahat. Tinanong ko, bakit ka bumoto laban sa pagbabalik ng mga batang Ukrainian sa kanilang bayan? Sabi niya, alam mo paano kung ganito o ganyan? Tinanong ko si Fidias, bakit mo ginawa yon? Sagot niya, kasi talaga.
Sa huli, lumabas din ang totoo. Wala siyang pakialam. Hindi ko alam ang dahilan. Siguro nga, iba sa kanila ay gustong makidnap na ikinagulat ng milyon-milyon. May mga member of the European Parliament na agad nag-react kasabay ng insidente. Sa Instagram, ilang oras na sunod-sunod na ipinalabas ng Cyprus television ito. Sinasabing ipinahiya niya ang Cyprus, mga Cypriot. Ipinakita ito sa lahat ng lokal na television. Sa tingin ko, hindi na siya iboboto ulit. Naalala kong umalis ako ng Brussels ng gabing iyon matapos ipalabas ito ng alas 5 ng hapon. Sobrang kumalat ito. Pumasok ito sa lahat ng group chat ng iba't ibang member of the European Parliament sa European Parliament. Naglalakad ako sa Brussels ng hating gabi. May mga member of the European Parliament na nakikipagkamay at nagsasabing, "Salamat sa Diyos, may nagbunyag sa taong ito dahil alam naming may masama talagang nangyayari." Matagal nang nakakalusot ang taong ito sa pagsasabi ng masasamang bagay. At parang, ikaw, sa wakas, nailabas mo rin. Sa palagay ko, iyon ang bagay na pinaka-ipinagmamalaki ko. Kasi hindi mo talaga malalaman ang totoo tungkol sa isang bagay hanggat hindi mo sila kaharap at nailalabas mo mula sa kanila. At hindi sila makakatanggi at hindi sila makakaalis. Parang interview kay Prinsipe Andrew ni Emily Maitlis tungkol sa Pizza Express. Nagsimula siyang pagpawisan tungkol sa koneksyon niya kay Epstein. Ito yung mga iconic na interview. Nangyari lang yon kasi nakaupo siya at di makaalis. Yun lang din ang paraan para makuha ang katotohanan. Kaya ako pumunta sa Kursk. Kaya ako pumupunta sa mga frontline dahil kailangan mong puntahan ang mga lugar na ito para makita kung ano talaga ang nangyayari. At wala na akong nakitang Russian propaganda na inilabas mula noong Fidya mula noon. Kaya ayos lang yon. Maganda yon. Gusto ko lang magdagdag ng konteksto para sa mga nanonood dito sa Estados Unidos na hindi kilala si Fidya. Ito yung isang issue na halos lahat ay nagkakaisa. Si Putin ay itinuturing na criminal sa digmaan dahil hinatulan siya ng international na batas sa pagdukot ng mga bata. Bukod pa rito, unang ginang, nang dumating si Putin sa Alaska, binigyan niya ito ng liham kay Pangulong Trump na nagsasabing ibalik ang mga batang Ukrainian sa kanilang tahanan. May isang European Union Parliament politiko na nagsabing, ay, hindi, gusto nilang makidnap. Parang hindi mo na kayang gumawa ng mas pangit na kwento. Sa totoo lang, Hindi, pero talagang nakakabunyag iyon. At marami pang ibang tao na katulad niya na may parehong pag-iisip. Nagkataon lang na siya ang pinakakilalang tao at hindi rin ako titigil sa kanya lang. Ibig kong sabihin, marami pang ibang mga politikong panig sa Russia na i-interviewin ko na kabilang sa mga Vipers. ayos. Inaasahan namin yan. Maraming salamat ulit sa oras mo. Ilalagay namin ang link ng iyong YouTube channel, Twitter. May iba ka pa bang gustong ipalagay sa ibaba? Wala na. Kung gusto mong makita ang susunod kong ulat, ilalabas ang mga pelikula tungkol sa Estonia sa ilang araw. Kakabalik ko lang. Pupunta ako sa Kherson sa loob ng ilang linggo at gagawa ng update tungkol sa mga nangyayari doon. Kaya kung gusto mong makita yon, i-type mo lang ang pangalan ko at makikita mo na yon doon.